So, magandang umaga sa inyo mga ka-Wi-Fi. So, ngayon, turo ko sa inyo kung paano paganahin yung ating ISP-TIC sa Windows. Kasi yung iba kasi hindi trip yung Linux, mas gusto Linux, gusto nila Windows. Sige, para paganahin yung ating ISP-TIC sa Windows, madali lang yan. Gagamit lang tayo nito. Oracle VirtualBox. So, may sinend kong itong file, ito yung image, Linux image siya na 64-bit. So, ang requirement lang naman dito is dapat naka 64-bit kayo, which is the usual na ngayon pagdating sa mga computer system. Bibihira na yung naka 32-bit or x86. So, yun nga, download lang kayo nitong VirtualBox na pang 64-bit. Tapos, kung na-download na ninyo yung ating ISP-TIC na ISO image, madali na lang yan. So, ang gagawin nyo is, mag-nyo lang kayo dito. So, anong papangalan nyo? ISP-TIC. Tapos, dito sa ito, gawin yung Linux. Tapos, kung anong version, syempre, gawin yung Ubuntu 64-bit. So, sa RAM, yung pinaka-least minimum, kasi hindi naman siya talaga magraran lang siya sa background. Pwede nyo gawing 512 hanggang 124 MB or 1 gig. So, yung sa akin, since may 4 gig naman ako, so, gawin ko ng para smooth talaga siya, para smooth yung process. So, ito, kung anong nakikita nyo dito, as is na lang yan. So, naglagay lang tayo ng pangalan ng Linux version, tapos ito, Ubuntu. So, kung type Linux, Windows, may Mac dyan, IBM. So, since Linux tayo, so kung anong Linux, since Ubuntu tayo, 64-bit. So, ito, create virtual hard disk now. As is na yan. So, create lang tayo. Okay. So, ayun, sineset up niya yung So, dito, set mo yung kung ilang gig yung i-allocate mo. So, pwedeng mas mataas or mas mababa dyan. Since yung ISO natin is 1.4 lang naman or 1.5 gigabyte, so, pwede na to. Pwede na yung 10 gig. So, ito yung siselect nyo sa hard disk file type, VirtualBox disk image. So, create lang natin. Okay. So, ngayon, meron tayong machine. Ang kulang pa dyan is yung ating ISO image. So, paano i-add yung ating ISO image? So, i-click natin tong settings. Okay. So, tapos, dito sa storage, kasi ito yung ating virtual hard disk na. So, ito yung ating pinaka-CD-ROM, ito yung ating hard disk. So, yung pagbuboot kasi niyan, mauuna yung CD-ROM bago yung hard disk. So, dito sa ating CD-ROM, kunyari, ilagay natin yung ating yung na-download nyo, yung binigay kong file sa inyo sa internet, itong ISP-TIC V1. So, i-click nyo lang yan. So, kung nandyan na sa inyo, na-extract nyo na, so, click nyo lang. Tapos, i-open nyo. So, ganyan bali yung itsura niya. Para tayong nag-i-install ng OS. So, ito yung kanyang pinaka-CD-ROM. Ito yung kanyang hard disk. So, i-okay lang natin. Tapos, saka natin i-start. Normal start. Mahirap kasi pagka Linux kasi yung iba, hindi naman nila gamay yung So, ayan. Nakita niya na. So, start lang natin. 1.44. Make sure lang sa sa Linux version. So, ayan. Meron tayong live CD. Huwag na kayong dito sa live boot system. Diretsyonan nyo na sa option 3 dito sa Grab or sa Groove. So, install na agad. Itong pipiliin nyo. Install, start the installer directly. Kasi dito, hindi kayo makakapasok pag nag-live CD kayo. Kasi nakalock nga yan. So, install. So, take note lang, third option. Okay. Tapos, i-disable ko muna yung aking internet.
para hindi ma-force mag-download yung aking installer. Forget ko muna. Kasi ang nangyayari kasi pagka naka-on yung internet, tapos nag-install ka ng Linux, tapos may internet connectivity, automatic siyang nagda-download ng mga updates sa server ng Ubuntu. Mga libraries ng font, kung ano-ano pang mga updates. So, para mapabilis yung installation process natin, tatanggalan ko muna ng internet. Although sa inyo, hindi naman to compulsory, pero mas mainam kasi pagka ganito kasi naghahabol tayo ng oras. So, para ma-demo ko lang din sa inyo kung paano siya gamitin. Okay? So, ganito yung pag-install niyan. Kasi, nasa VirtualBox tayo. So, under siya sa machine ng Windows computer. So, pagdating sa functionality, ganun pa rin. Pero, ang mangyayari dyan, yung ISP-TIC server nyo, itong host lang, itong computer na host lang to, yung makaka-access sa kanya. Sa setup na gagawin natin ngayon. Unlike pagka naka-separate machine talaga siya, pwede nyo ma-access all throughout LAN or kung may network kayo. Pero kasi hindi naman siya kasi advisable na i-open nyo yung system nyo doon sa network ng hotspot nyo. Kasi kung halimbawang may mga marurunong din dyan, marurunong mag-config, marurunong mag-Linux, mag-port scan, mag-LAN scan, pwede nilang ma-exploit. Kasi wala namang safe na system talaga. So, pag nahanapan nila ng butas yan, pipilitin nilang mapasok. So, anyway, ito na. So, nandito na tayo sa installation. So, next lang din to. So, continue. So, sana hindi kasi tinanggalan ko ng internet. Saka medyo ako sa kasi medyo tagilid na yung aking SSD. 19 gig na lang eh. Kaya advisable talaga yung 10. So ito, i-uncheck nyo na lang to. So ito, pag may internet na siya ma-detect, automatic naka-enable to eh. So continue lang tayo. Ito yung sinasabi ko, yan mga ini-install niyang Wi-Fi hardware, flash MP3, media, kung ano mga libraries na kailangan niya. So antayin lang natin. So, dito, pwede kayong erase disk, and custom install. Pwede ring, dito sa something else. Pero para magamay nyo yung setup, I recommend dito kayo sa sa something else. Okay? So, pakita ko lang sa inyo kung paano yung mga settings. So, bali yung lalabas dito, yung 10 gig na hard disk na inallocate natin kanina. So, kung mapapansin nyo ito. So, ang gagawin nyo dyan is highlight nyo lang dito sa taas. Tapos, or pwedeng to, or dito, new. So, continue. Okay. So, ayan, may free space na tayo. Tapos, pag may free space ka na, highlight mo lang, tapos click mo yung plus. So, lahat natin. Kung halimbawang gusto mong may partition, ito lang naman yung kung gusto mong may partition, dito ka na magpa-partition. Kung gusto mong hatiin sa 5 gig, pwede mo ilagay 5 gig dyan. Tapos yung matitira, parang sa Windows, parang pag nag-install ka ng Windows operating system, ito yung parang equivalent niya sa Linux. So, since lahat natin i-allocate sa kanya, gawin na natin 10. Tapos, ito, wala ka nang gagalawin dyan kasi yan yung pinaka-optimize, yung recommended settings niya. Dito na lang tayo maggagalaw sa use as. So, ext4 journaling system. Ito yung pinakabagong file system ng Linux. Tapos, dito sa mount point, doon tayo sa root or sa root directory. Pwede namang dito sa boot. Pero usually, dito talaga sa root yan. Okay, para walang hassle. Para mabilis siya makapag-create ng swap na volume. So, pag-clinic ko yan mamaya. Ngayon, may lalabas yan na
automatic siya magke-create ng swap volume. Okay? So, ang kagandahan dito sa VirtualBox, nasa-set talaga yung kontrolado mo yung So, meron din namang ibang virtual machine na mga server, kagaya ng VMware. So, hindi na siya automatic niya nang inallocate lahat. So, ito na yung ating bagong volume ngayon, yung ating hard disk. So, nakamount siya dito sa DivSDA. Tapos, highlight mo lang yan. Tapos, saka ka mag-install now. Okay. So, take note, yung pinili natin ito pala, nagtanong siya kung do you want to swap. So, continue lang natin yan. So, take note, yung pinili nating option is nasa something else tayo. Continue lang. Pero, kung dinaanan nyo yung erase, yung pinakaunang option na erase everything, tapos new install, hindi nyo na to dadaanan. Si Linux na mismo yung or yung installer na mismo yung magde-decide kung anong pinaka-optimize na settings, recommended settings. So, nandito tayo sa, Canada ata to. Punta tayo sa PH. Okay. So, Manila. Sa time zone lang naman yan eh. So, kung may experience na kayo sa Linux, madali lang siya. Para lang talaga kayo nag-install ng Linux dito sa VirtualBox. So, sa mga hindi pa masyadong gamay yung Linux, susundan nyo lang to. So, para sabay-sabay tayong matuto din kayo mag-setup. So, setup natin, keyboard layout. So, continue lang tayo, US. Okay. So, hintayin lang natin. So, sana hindi umabot sa malaking oras, 20 minutes. Kasi manood ng Okay. So, ilan na ba tayo? 12 minutes na tayo. Okay. So, ayan, copying files. Antayin lang natin. So, kung may time, so itong portion na to, pwede kong i-cut kung i-edit ko pa yung video para masundan nyo. Kasi 12 minutes na tayo eh. Okay. So, copying files na lang siya. Since naka-SSD naman ako, medyo mabilis to. Pero pagka conventional or yung traditional na hard disk yung gamit nyo, medyo matagal to. So, siguro mga 5 minutes matatapos na tayo. Tapos, diretso setup, diretso configure, tapos diretso dun sa pag-activate ng license. Okay? So, medyo lang ako kasi kung sa inyo, kung naka-hard disk kayo, pwede naman. Pero, medyo matagal-tagal lang yung mangyayari dyan. Hindi siya yung the usual. Kasi sa akin, naka-SSD ako. Kaya, medyo mabilis yung natin. At saka pag mag-install kayo, i-disable nyo muna yung internet dito sa pinag-i-installan nyo. Para hindi siya mag-download ng mga automatic updates. Kasi malaki rin yun eh. Malaki rin yung kinakain nun, mga 500 MB. Depende kung may bagong release yung server ng ng Linux doon sa kanilang mga mga server repositories. Okay. So, hintayin lang natin. Pinili ko tong Linux Lite kasi yun yung nakita kong pinaka minimalist siya na na OS. So, hindi siya ganun kabigat. Tapos, ito kasi based to dito sa Linux Lite 3.0. Ayan 977,000 kilobytes lang siya. So, almost 1 gig lang. So, unlike dito sa ibang distribution, itong Ubuntu server, pwede naman, kaso wala tong GUI eh. So, pwede naman dito. So, itong inaayos ko pa yung sa OPI. Although, madali lang naman, pero kailangan talaga tsatsagain lang. Kasi yung pagbibuild ng isang distribution, nakadepende rin sa internet connection. So,
yung pag-respin ko nito is inabot ng 3 hours. So, ganun siya kain ng oras para makabuild ka ng sarili mong distribution. So, itong ISP tick natin. So, usually yung ginawa ko dito is ano lang naman, nag-build lang ako ng LAMP stack sa Linux, tapos doon ko sinet up yung aking website or yung web app natin sa ISP tick. Nakalimutan ko palang lagyan ng Micmon server siguro sa version 2 or version sa mga susunod na version na lang siguro. Kasi ino-optimize ko muna talaga siya. Marami pang updates to kasi marami pa akong nakikita, marami pa akong naririnig na suggestions. So, antay-antay na lang kayo. So, ito yung pauna muna. So, yung inquire pala sa license, inquire lang kayo, DM lang, PM, meron na tayo. So, dapat pag mag-set up kayo ng license, bago kayo bumili ng license sa akin, make sure lang na nakarating kayo dito sa stage na to. Sa setup, nakarating kayo sa na-install nyo ng maayos, na-download nyo. Kung sa VirtualBox man kayo or sa Windows. So, kung bago pa lang kayo, sundan nyo na lang to para anyway, ilang minuto lang naman, 16 minutes para hindi kayo malito. So, ito na yung pinaka-complete instruction kung paano siya paganahin. Kasi VirtualBox or individual na PC or sa physical na PC, same process, parehas yung installation process. So, copying files na tayo. Okay. So, antayin lang natin matapos. Okay. So, VirtualBox. Marami pa dito Orange Pi. Di ko lang alam kung anong pipiliin ko dito, yung server. Wala pa kasi akong Orange Pi, pero may idea na ako in mind kung paano siya paganahin. May idea na ako. May nakita na akong mga tutorials sa internet. Hindi naman siya ganun kahirap. Halos parehas lang siya ng pagre-rebuild ng Linux distribution. Kasi based din yan sa pinort lang nila. Based lang din yan sa Ubuntu or sa Debian. So ito, meron na ako dito. Pag setup na lang to. Wala pa kasi akong OPI PC na 1 gig. Although pwede naman yung Orange Pi 1, pero medyo nabababaan ako sa kanyang RAM. Pwede naman siya. Pwede siyang So, gusto ko nga Raspberry Pi model Raspberry Pi 4 model B. Pero server lang naman siya Saka nagraran siya sa VirtualBox. As long as may disente ka ng PC, computer, magagamit mo na siya ng maayos. Hindi ka pa gumastos ng mga extra parts, microcomputer, lumang CPU. Kung may lumang CPU kayo, lumang computer na may 64-bit, hindi na rin kasi ako magbibuild ng yung sa pang x86, yung sa pang 32-bit kasi medyo hassle na rin Kasi the usually talaga ngayon, yung mga ginagamit na is may 64-bit support. Kagaya nitong computer na ginagamit natin. Nakaano na to, 64-bit. Mura lang naman ngayon. Okay. So, ayan. Windows 7 pa nga to Kasi yung motherboard natin is G31. So, naka-optimize lang to. Okay. So, ayan. Malapit na. So, sana hindi ganong katagal. So, 19 minutes na tayo. Okay. Copying files. So, tutorial na rin to sa kasi may nagtanong na kung paano i-set up. May mga triers na tayo Kasi in-up na natin yung ating ISO image. So, download na lang yan. Saka may mga magtra-try na rin talaga dyan. So, hintayin na lang natin tapos tong pag-copy.
Okay. So, kung nahihirapan kayo sa pagsunod dito sa pwede nang ulit-ulitin yung pagse-set natin dito ng ng virtual hard disk, pagbo-browse ng ISO. Oo. Tapos dito sa pagse-setup ng yung mga settings kanina, yung mga paunang installation preliminaries dito sa Linux. So ayan, almost finished na daw. Copying files. So magre-reboot na to ngayon. So medyo mabilis siya ngayon. Yun nga, 5 minutes yung sabi ko. Kasi naka-SSD tayo. Iba talaga yung naka-SSD ka kumpara sa conventional na hard disk. Mararamdaman mo yung ng process. Okay. So almost finished na daw. So antayin lang natin. So 20 minutes. Sobrang boring na to. Installing system pa pala. So anyway, sige, sundan nyo lang para So habang hinihintay natin, bibigyan lang ako sa inyo ng mga tips na rin sa So itong Linux Lite, ito kasi yung parang ginagamit ko na mas gamay ako dito. Pero mas nauna akong Ubuntu desktop, Ubuntu server. Yun yung pinakaunang encounter ko sa Linux. Tapos ito, halos para-paras lang naman yung mga GUI nila. Ikaw na lang kung magpapapalit-palit ka. Kasi itong Linux Lite, base yan sa Windows 7. Base siya sa Windows 7. Kung gusto mong magpalit ng OS from Windows to Linux, so yung sinasuggest nila is mag Linux Lite ka muna para hindi ka mahirapan sa environment. Sa parang yun nga, sa kanyang desktop environment. Kasi parehas sila ng Windows 7. Ang maganda kasi sa open source, wala tayong problema sa virus, wala tayong problema sa license. Problema lang dito, mahirap mag-install ng application ng program. Hindi siya gaya ng Windows na may mga packages, may mga .exe. Dito wala. Although meron naman mga package manager, pero pang-advance pa rin talaga yung installing system. Sige, pa-i-clean ko na lang to pagka So antayin lang natin.